Purihin ang Panginoon. God is good. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag o tunay na pagbubunyag ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. Marami pong mga programa sa telebisyon ng mga iba't ibang sekta ng reliyon. Pero, meron din isang programa sinasabi nila ang pagbubunyag. Pero yung programa ng pagbubunyag ng ibang reliyon, yun ay personally na pang-atake sa kapwa nila mga reliyoso. Ito naman tong programang ito, ang tunay na pagbubunyag. Kaya ko po sinabing tunay, kasi nga po, ito ay nasa Biblia. Biblia po ang ginagamit. Hindi po ako gumagamit ng anuman, halimbawa, mga magazines o kung anumang libro ng ibang reliyon. Ginagamit ko, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ito, Catholic Edition po ito. Yan, ito. Yan. Ito'y galing po sa simbahang Katoliko. Sila po yung namimigay doon sa mga preso. Kaya yung nagbigay po nito, siya po ay dating preso o nakakulong sa Manila City Jail. Ano po? Na sabi niya, napagbintangan lang daw siya tungkol sa droga. Siyempre, hindi ko naman inalam kung totoo ba yon o hindi. Nasa kanya na po yun kung nagsasabi ng totoo o hindi. Pero ibig sabihin, hindi naman po nagtagal sa Manila City Jail. Siguro may isang taon siyang nakulong. Kabatahan na bata lang kabataan. Kanya lang, medyo malambot. Po, yan. Kaya ito, binigay niya. Kaya hindi ko na po nakikita yung bata na yun. Praise the Lord. Kaya tayo po ngayon ay nasa tahanan ni Brother Marlon. Dito po sa... Anong street ito, Brother Marlon? Simon. Nasa Simon Street po. Corner... Lacson Street. Dito po sa Tondo, Manila. Yan. Ang ating pong tatalakayin, yung salitang salvation o kaligtasan. Alam niyo po yung kaligtasan. Kaya po yan ang madalas na tinuturo ng iba't ibang sekta ng reliyon. Kanya nga lang, yung pamamarahan, yun po ang nagiging problema. Tignan niyo po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Si Apostol Pablo po, nung nangangaral siya sa kanyang panahon, mismo siya, nagpatutuho siya tungkol sa kanyang mga kababayan na mga Hudyo. Ganito po ang kanyang sinabi. Sa Roma, meron po siyang sinabing gaya nito. Basahin po natin. Sapagkat ako'y saksi na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Ito po yung nakasulat sa libro ng Roma, chapter 10, verse 2. Ito pong mga sinasabi ni Pablo, sila po yung kababayan niya. Kapwa niya, Hudyo, ano po? Anong sabi ni Pablo? Ulitin natin. 10:2 ng Roma, saksi ako. O, kita niyo po? Tumatayo siyang saksi laban sa kanila. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. O, kita niyo po? Gusto nila ang Panginoon Diyos malugod sa kanila. Yun po ang kinukwento ni Pablo tungkol sa mga kababayan niya. Pero, meron siyang binanggit pa. Tuloy po natin. Hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. O, kita niyo po. Parang ganito. Gusto kong malugod ang Diyos sa akin, pero wag mo kong pakialaman.
Yung gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Ganun po ang kultura nila. Basta sa kanila, sila'y naglilingkod sa Diyos batay sa kanilang gusto. Kaya sabi ni Pablo, mali ang kanilang pamamarahan. Doon sa ang Biblia, ganun po. Ano? Meron palang mga taong religious, pero hindi nahayon sa katotohanan. Ano po? Halimbawa, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Dito po sa Kawikahan, wala pala. Sorry. Sige po, nandito na po tayo, ano? Nadala ko pala New Testament, wala pala yung Old Testament ko. Ano po? Sandali. Dito po sa Kawikahan, babasahin po natin. Ang sabi ni mangangaral sa 14:21, ang umaamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Kung minsan po makikita mo, lahat naman tao mayroong mga reliyon, mayroong pananampalataya. Pero kung minsan makikita mo, nasabing may reliyon, kung mo nakakahangat sa buhay, sila pa po yung umahamak sa kanilang kapwa. Imbis na sila po tumulong, sila pa yung umahamak. Praise the Lord. Kaya sabi po ng mangangaral, ang umaamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Yung pagsalitain mong hindi magandang salita, yung kapwa mo. Anong sabi po? Gawaing masama. Sa Diyos, parehas lang ang tao, mayaman, mahirap. Ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang kulay mo sa buhay, parehas lang sa Diyos ang kalagayan natin. Kung minsan, yun namang mahirap, kung makahamak doon sa mayaman. Ang tawag dito, nasabihang may reliyon. Pero bakit ganon ang kanilang ugali? Meron pa, sa 31, ang umapi sa mahirap, umaamak sa may kapal. Yung ginamit po yung mahirap, kasi nga po, usually, yung mayaman, ang inaapi mahirap. Kaya ginamit po yun. Pero, hindi ibig sabihin, pag mahirap ka, inapin mo yung mayaman, hindi kasalanan. Kaya sabi niya, nagkakasala ka, kanino ka nagkakasala? Sa may kapal. Yung salitang may kapal, maraming gumagamit po niyan. Lalo na yung mga matatandang Tagalog. Imbis na sabihin po nila Diyos, ang ginagamit nilang termino, may kapal. Pero parehas lang po yun eh. Anong sabi? Yan. Sisimba-simba. Akala mo hindi makabasag pinggan. Pero anong asal nila sa kanilang lugar? Kung minsan, anong po sabi ng tao? Pasimba-simba ka pa. Hindi po ba ganun yung mga marites? Ilalako ka ng marites. Wala kang kawala. Kaya, sabi ni Pablo sa kanyang mga kababayan, ang gusto nila malugod sa kanya, sa kanilang Diyos. Pero mali ang parahan. Ano po? Mali ang parahan. Bilang tao, gusto nating malugod ang Diyos sa atin. Simple lang pong dapat nating gawin. Una, meron tayong babasahin doon sa sinulat ni Pablo. Doon sa unang Korinto, pinapahalala ni Pablo na tayong mga tao, kahit sino ka pang tao, mayaman, mahirap,
O ano man ang kulay mo. Ang sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Yung katawan daw po natin, templo ng Diyos. Sunod na talata. Sapagkat binili kayo sa isang halaga, at gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yung katawan po natin, ayon kay Pablo, pag-ahari ng Diyos. Kaya nagkakasala ka ngayon, pagka yung kapwa mo tao, pinagsasabihan mo ng hindi maganda, yung salita mo lang, pinakakawalan mo sa bibig mo, ay nagkakasala ka. Halimbawa, minura mo yung kapwa-tao, pinagsasalitan mo ng hindi maganda yung kapwa-tao mo. Dito po, walang dito, walang mayaman at mahirap. Parehas lang naman ganyan ang ugali ng tao. Mapamayaman, mapamahirap, kung makapagmura, ganun-ganun na lang. Kung makapanlahit ng kapwa, ganun-ganun na lang. Kung makapangmata, ganun na lang. Wala po pinipili. Mapamayaman, mahirap. Kaya sabi rito, yung kawikan binasa natin, nagkakasala ka sa Panginoon Diyos o may lalang. Ay ano pong nakalagay kanina? Ulitin nga natin. Sa 14:31. May kapal. Nagkakasala ka sa may kapal. Ito po ang tamang parahan. Kung naniniwala ka ng katawan mong yan, kaibigan, ay templo ng Diyos, kanino mo pagagamit ang katawan na yan? Natural sa may-ari, sa Diyos. Pero ang nangyayari, pinagagamit ng tao ang kanyang katawan para kay Satanas. Para kay Satanas. Kunwari, maka-Diyos ka, yung iba po, pinatatato pa ang Diyos sa likod nila eh. Kung minsan, nasa braso dito. Nasa dibdib dito. Para ipakita lang nila sa tao na talagang gusto nila malugod ang Diyos sa kanila. Pero hindi po eh. Kung gusto mong malugod sa iyo ang Diyos, gawin mo ang gusto ng Diyos. Tinuruan na po tayo ng Panginoong Yesukristo. Kagaya ng sinabi niya, ganito kayo magsipanalangin. Sa Mateo 6:9. Babasahin natin. Anong sabi doon ng Panginoong Yesus? Eto. Sa 6, second paragraph. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga-roon. Kita niyo po. Nagtuturo siya sa kanyang panahon. Sa 9, sorry po kasi nabasa ko pala Marcos 6:6. Wala naman pong problema yun, Nasa Marcos po pala. Ang sabi rito, nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuturuan. Yung Mateo 6:9, ang sabi dito ng Panginoong Yesukristo ay, ganito kayo manalangin.
Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. O ano pong sabi ni Jesus? Masunod ang kalooban mo, Ama, dito sa lupa. Kung naniniwala ka, yung katawan mo pagmamayari ng Diyos at templo ng Diyos through Spirit, itong gawin mo. Gawin mo ang kalooban ng may-ari ng iyong katawan. Dapat ganun po. Kaya si Jesus nililibot ang mga lugar-lugar sa panahon niya, sa nayod kanya. Tinuturuhan ng mga tao. Siguro po pinasumpong sa akin ng Panginoon yung Marcos 6:6 para doon ko simulan at pupunta po ako sa Mateo 6:9. Parang magkarima lang sila. Ano po? Oh. Sino ba nagturo ng panalangin? Ang Panginoong Yesus. Sinong tinuruan? Mga tao. Oh. Yan ang malaking problema ng tao. Gusto nila ang Diyos ay malugod sa kanila, pero ano naman ang ginagawa? Yung sabi ni Pablo, mali ang parahan nila. Balikan natin si Apostol Pablo. Ano pang sinasabi ni Apostol Pablo? Yung binasa natin kanina sa Roma 10:9. Ulitin po natin. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Period. Hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. O kita nyo po. Dito naman sa chapter 12, verse 2. Anong sabi ni Pablo? Huwag kayong makihayon sa takbo ng mundong ito. Period. Huwag kayong makihayon. Kung yung paligid mo, mundo ng kamunduhan, ang sabi ni Pablo, huwag kayong makihayon. Ibig sabihin, huwag kang sasawsaw sa kamunduhan ng mundo. Oh. Paano mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung nakikihayon ka sa kamunduhan? Oh, ano po yung kamunduhan? Ano po yung kamunduhan na sinasabi? Sa unang 1:2:16, merong ganitong nakalagay. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito. O yun po pala. Yung sinasabi ni Juan na ang lahat ng nasa sanlibutan, nilahat niya po, wala nang tinira eh. Ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata. Parehas lang po yan. Lust of the flesh kung tawagin. Yung pangatlo, kayabangan. Pag may pera, mayabang ng tao. Ano po? Yung lust of the flesh, lust in the eyes. Yung katawan mo, yun ang pinaliligaya mo. Yun ang kamunduhan. Oh. Yung environment mo. Kaya ngayon po, yung mga kabatahan, alam ng magulang, nag-aaral sila, pero kinalahonan, yung palang anak niya, nasa buhay kamunduhan. Ako nakita ko po yan nang nasa Baguio ako, kasi doon po ako namasukan, trabaho. Isipin nyo mga estudyante, kabatahan, nagiinuman lang po. Nakikita ko po yan. Dito sa Tondo, nung nandito na po ako sa Tondo, doon sa tinatawag nilang Victor Lopez. Doon makikita mo po, mga bata sila,
nagiging batang tatay o nagiging batang nanay. Dahil po sa kamunduhan. Sabi nga po ni Tatay Gino may pera ka lang dito, makakakuha ka na. Isipin niyo po yun. Kung siya nga, sabi ni Tatay Gino, nagkahanap pa siya ng kambal. Isipin niyo po, may edad na daw siya. Dahil meron konti, ting-ting. Yan. Kambal daw ang naging anak niya. Ewan ko po kung gaano katotoo. Pero talagang nakita ko po yan. Doon sa tinatawag nilang Victor Lopez. Kaya sabi ni Pablo, huwag kang makihayon sa kamunduhan. Anong gagawin natin kung hindi tayo aayon sa kamunduhan? Ang sabi po ni Apostol Pablo ay ganito. Sa Colosas 3, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ito po palang maganda. Colosas 3:2 ayon kay Pablo. Ano daw pong gagawin natin? Ito. 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Yung panlupa po, yung kamunduhan. Yung katawan mo, pinasasaya mo. Hindi po ba nangyayari, kaibigan? Yung sugarol. Hindi ba kahit wala nang tayo sa sugal? Basta may sugal lang. O minsan, sabi ng asawa, Oy, asawa, kailan ka pa uwi niyan? Meron din po, doon sa Victor Lopez, naalala kong bigla yung babae na yun. Hindi po makalakad. Ngayon, nung makilala ko sila, in-interview ko yung asawa. Alam niyo po ba kung ano sabi ng asawa, yung lalaki? Matakas sa sugal yan. Isipin niyo po, dahil sa sugal lang, na walang tayuan, inabutan ko po sa bahay yung asawa niya, yung babae, hindi po makatayo. Hindi makatayo. Ang posisyon po sa pagiga, dapa lang. Pag gusto mo po, yung asawa niya, binubuhat at tinupo sa upuan. Kita niyo po? Dahil lang po sa walang katigil-tigil na pagsusugal. Yan po palang nakaupo ka lang nakaupo. Naalala ko yung mga sinasabi ngayon sa call center. Kaya yung mga opisina ng call center, nagpapatayo sila ng maliit na gym. Kasi po, nakaupo lang yung empleyado Every hour, binibigyan silang pagkakataon ng 5 minutes doon sa gym na ginawa nila, mag-stretch sila. Kasi nga po, lagi silang nakaupo. Kaya pala ngayon, yung mga call center, meron silang mga gym. Para yung mga empleyado nila, huwag silang nakapokus sa pagkahupo lamang. So, isipin niyo po yun. Anong ginagawa niya? Sugarol. Sinong pinasasaya niya sa pagsusugal? Di natural yung katawan niya. Sinong may-ari ng katawan niya? Ang Panginoon Diyos. Pero kanino niya ginagamit? Kay Satanas. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makihayon. Kung ang surroundings mo ay ganun na nakikita mo, huwag ka makisaw-saw. Yung iba naman katwiran, nakikisama lang. Hindi po katwiran yun na Hallelujah. Ibig po sabihin, kung mga nagtitik sila ng droga, alak, sugal, pakikisama, alak, sugal, droga rin. Ganun ba? Ang pakikisama? Dapat gamitin mo sarili mo, akain mo sila. Halimbawa, ganito. Mga brother, halika kayo makinig tayo ng Bible study. Yun po ang maganda. Nagagamit yung katawan mo, ini-introduce mo sa kanila yung salita ng Diyos through Bible study. Hindi yung pakikisama sa bisyo.
O hindi po ba ganyan? Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makihayon sa mundong ito. Kaya walang lugar. Alam niyo po, simple lang yon. Kapag ginagawa mo ang gusto ng Diyos, ibig sabihin, absent si Satanas. Kapag ginagawa mo naman kamunduhan, absent ang Diyos. Ganun po yun. Kasi dalawa lang naman ng umiiral pong kapangyarihan, kadiliman o liwanag. Kaya sabi ni Apostol Pablo, noong panahon na sinangaral, ang sabi ni Jesus sa kanya, Pablo, dalin mo sila sa liwanag, galing sila sa dilim. Dalin mo sila sa Diyos, mula sila kay Satanas. Anong sabi ni Jesus Christ? Ang tao, dalin sa liwanag, dalin sa Diyos. Kaya, yung buhay mo ngayon, ganito, hindi ka marunong mangaral. Di kung meron kang alam na nangangaral, yon. Yayain mo sila na makinig ng Bible study. Kasi, sabi nga, maging bayani ka eh. Paano ka magpakabayani? Magpakabayani ka sa Diyos. Sa Diyos mo gawin ang buhay mo. Kasi, yung ininga mo, yung lakas mo, yung lahat ng meron ka, lahat yan galing sa Diyos. Paggamit sa iyo ng Diyos yan. Kahit anong oras, pag binawi ng Diyos yan, wala ka nang magagawa. Kaya dapat, habang nabubuhay po tayo dito, yan po, sabi ni Pablo, huwag tayong umayon. Kung ayaw nilang magbago, ayan natin sila. Pero huwag kang makisawsaw sa kanila. Huwag kang makisama o pakikisama. Ako doon sa amin po, halos wala akong kakilala doon. Halos di rin ako kinikilala doon sa amin. Bakit? Hindi po ako pwede makisawsaw sa kanila. Kademonyo ang alam nila. Hindi po pwede yun. Kaya doon po, ang tawag sa akin pastor. Hindi ako pastor. Pero pag nangangaral ako, pastor ako. Kasi gawain ng pastor ang mangaral. Pastoring ang tawag po sa English. Like Jesus, sabi niya, ako ang mabuting pastor. Anong sabi niya po? Nililibot ang mga nayon. Ulitin po natin sa Marcos. Yung sinabi niya. Nililibot niya ang mga nayon. Siya ba'y nagkikipagchismisan? Hindi po. Ang sabi niya, nilibot ni Jesus sa mga nayon sa paligid at tinuturuan niya ang mga taga roon. Pastoring po yon. Kasi sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor. Yung pastor na mamastol ng tupa. Anong tawag doon? Pastor. Anong trabaho niya? Namamastol ng tupa. Ang pinapastolan ni Jesus, tao. Kaya yung nagsasalita ng about God sa harap ng tao, pastor po yun. Kasi pastoring sila. Defying the laws, ibig sabihin yung nangawala, yung naligaw, nadagit ni Satanas, sabi ng edifying, pinababanal mo sila to edify. Anong ginagamit mo? Salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay banal. John 17:17. Sabi ni Jesus, ang salita mo ay katotohanan, ang salita mo ay banal.
Yan po. Sa madalit salita, ano po, kung naniniwala po tayo na yung katawan mo pagmamayari ng Diyos, ano ang dapat mong gawing kaibigan? Ipaghabit mo ba kay Satanas yan? Maaaring masarap ang pakiramdam. Sabi ng iba, ang pakiramdam, heaven. Sky's the limit. Pero tatandaan niyo po, mayroong impyerno sa matitigas ang ulo. Kaya po ginawa yung impyerno, hindi para sa tao, para kay Satanas lamang. At saka sa kanyang mga alipores na mga hangel na nadaya niya po sa langit. Pero, kung ikaw namang kaibigan, nabubuhay ka dito sa mundong ito, nakikisawsaw ka sa kamunduhan. Yan po products ni Satanas, kamunduhan. Yung katawan mo, binibigyan mo ng kaligayahan. The final judgment ay kailan? Pagpatay ka na. Sa ngayon, hindi ka parurusahan ng Diyos anuman ang ginawa mong masama. Kasi lahat naman tayo naging masama sa Diyos. Pero, tignan nyo po, hindi tayo pinarurusahan ng Diyos kasi nga mahal tayo. Ang gusto ng Diyos, magbalik loob tayo sa Kanya. Pero, kung dumating ang panahon po at namatay ka na hindi ka nakabalik sa Diyos, wala pong ibang sisisihin kundi ikaw mismo. Ikaw ang gumawa. Sinasabi na nila, yung salita ng Diyos, anong sabi mo? Wala akong pakialam dyan, tsaka na lang. Yung tsaka na lang, yun din ang mangyayari sa iyo. Kagaya nung parabula sa Lucas chapter 19, tsaka na lang. Kaya nung mamatay siya, tsaka na lang. Ang sabi ni Abraham sa kanya. Wala na po. Nandun na po sa stage na patay na. Pagpatay ka na, kahit ipagdasal ka pa ng mahal mo sa buhay dito, kahit special pa yung dasal, ang makikinabang lang po yung mga, kung sino nagdasal, siyempre magbabayad ka. Pero yung kaluluwang dinasal, wala na po yun. Kasi once na namatay ka, pag hindi ka nasumpungan, sumusunod sa Diyos, antimano pagkamatay mo, impyerno ka na diretso. Wala pong traffic yun. Sa isang kisap mata lang po. Pag hiwalay ng kaluluwa mo, nandun ka na sa impyerno, lumalangoy ka na sa apoy. Walang traffic yun. Simbilis po ng isang pikit ng mata. Subukin nyo pong pumikit. Ganun kabilis ang travel papuntang impyerno. Kapag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan mo kaibigan, ang salita ng Diyos hindi po pananakot. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Panguli. Sa Kawikahan 30. Panguli na po, ano? Tignan natin. 30 verse 5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. O ano po sabi? Ang salita ng Diyos mapapanaligan. Ano pa? Kanlungan. Nino? Ng mga mananampalataya sa Diyos. Amen. Salamat Panginoon Diyos sa tinuro mo sa amin sa oras pong ito na yung buhay po pala namin dapat gamitin namin sa iyo. Hindi namin gamitin kung kani-kanino. Kasi po, darating ang araw, ang isang tao pag namatay na, parurusahan mo siya.
Salamat po sa liwanag ng iyong pagtuturo, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po itong sambahayan ni Brother Marlon. Ano po? Nandito po ako sa loob ng bahay nila na nagba-Bible study sa kanila. Ano po? Kaya naka-video po. At ikaw naman kaibigan, nanonood ng video ito, i-share mo naman sana sa iba. Malay mo, sa iyong pagsishare, magliliwanag sa kanila ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay liwanag o tumatanglaw sa buhay habang tayo nandito. 119 ng awit, verse 105. Maraming salamat po kaibigan sa iyong pagsishare ng video ito. Patuloy na Panginoon Diyos, kung dumating man po mga iba't ibang suliranin sa tahanan o sambahayan ni Brother Marlon, Panginoon, ikaw po ang nakakahalam ng lahat ng bagay. Tulungan mo po sila, Panginoon. Yung kanilang mga kakulangan, patuloy mo pumpunan. Sabi ni Pablo, ikaw po ang pumupuno ng aming pangangailangan. Sabi ng Panginoong Yesus, ibibigay mo po lahat ng kailangan ng tao. Maraming salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen, amen. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon po sa Biblia. God bless us all.